Basketball lovers, good day para sa inyong PBA update. Ilang linggo na lang ay mag-uumpisa na ang PBA Commissioner's Cup at meron ng mga imports ang bawat kupunan. Pero ang Northport Batanguer na kung saan sila ang pinakakulelat at pinakamahina sa mga nakaraan konferensya ay hanggang ngayon wala pa ring imports, kaya naman tinutulig sana sila ng mga fans. Dapat daw na mas maaga silang kumuha ng import nang sa ganon makita na agad nila ang katag or ang magiging laro ng import nila para nang sa ganon kung sakaling hindi maganda ay magpapalitan agad. Katulad na lang ng ginawa ng Meralco Bulls na kung saan naglaro sila sa iba't ibang bansa, rather sa Dubai International Cup para naman makita kung ano nga ba ang dapat gawin sa isang import. Kaya naman pagbalik nito sa Pilipinas ay pinakawalan na nila agad ang bagong import nila at naghanap na ng panibagong import. Sa case sa Northport Batanguer, ang dati ng import na si Prince Ibe ay hindi po pwede ngayong Commissioner's Cup dahil meron itong commitment sa isang liga sa Africa na kung saan kinuha rin siyang import. Kaya naman marami ang nagtatanong kung interesado ba ang Northport Batanguer na makakuha ng kampyonato sa PBA. Nakikita na kasi ang layunin ng Northport Batanguer na layunin nitong makuha ang number 1 pick sa susunod na taon. Dahil ngayon pa lang ay hindi na interesado magpalakas. Kaya naman iniwan na sila ni Robert Bolick Jr. at ang huling player na nag-iwan sa kanila ay si Arwin Santos na sa halip na maglaro sa PBA ay naglalaro na nga ngayon sa Pampanga Lanterns sa koponan ng Pampanga. Kaya naman isa ito sa kini-question ngayon ng mga fans. Dapat yung mga ganitong team sa PBA ay hindi na pinatatagal at binibitawan na at maghanap na ng bagong team na posibleng magkatapat ang mga bigating kupunan sa liga para nang sa ganoon magbalik ang mga fans na manonood muli at magka-interest. Dahil kung ganito rin lang ang senaryo ngayon pa lang ay wag nang paglaruin ang Northport Batanguer. Samantala sa pagbubukas or bago pa man mag-umpisa ang Commissioner's Cup, ang bagong recruit ng Barangay Ginebra San Miguel na si Maverick Ahanmisi ay tinutuligsa ngayon at kini-question ng mga fans ng Barangay Ginebra San Miguel sa isang rason, dahil ang number na ginamit na jersey ni Maverick Ahanmisi ay number 30 na kung saan ito ngayong number ni Eric Ming nang naglalaro ito sa Barangay Ginebra San Miguel. Ayon nga sa mga fans, hindi nila nagustuhan ang pagkakakuha ni Maverick Ahanmisi sa number 30. Pagrespeto na lang daw sana kay Eric Mink na matagal din na malagi sa Barangay Ginebra. Marami namang numbers na po pwedeng gamitin, wag lang kang Eric Mink. Alam natin, kung matatandaan nyo, ang number na ginagamit palagi ni Maverick Ahanmisi ay number 13, which is ito rin yung number ni JJ Helterbrand. Kaya naman sa halip na number 13 ay number 30 ang kanyang ginamit. Pag-amin ito ni Maverick Ahanmisi, pero marami na ang nagtatanong po pwede naman maghanap pa ito ng panibagong numbers. Mapagbibigyan kaya ni Maverick Ahanmisi ang fans ng Barangay Ginebra sa kanilang hiling na palitan ang kanyang number? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin nating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Ronald Bersubidad, Anthony Lakialon, Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan,
Ricky Lanza ng Ricky Rider TV at si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Paki-like, paki-follow, paki-share.